Mga kabagis, welcome back to my YouTube channel. Magandang gabi. And may tanong pala dito, no, ang mga alagaw daw niyang baboy ay nagsusuka. Ano daw dapat igamot nila doon sa pagsusuka? And then ang mga nagsusuka ay medyo matamlay na at hindi na wala ng ganang kumain. So ano ba dapat gawin dyan? So shout out pala kay Hermes Velasco, siya yung nagbigay sa atin ng katanungan na yung nagawin natin yung topic this evening. And mga kabagis, before my explanation or before natin bigyan ng explanation yan, make sure mga kabagis nakapag-subscribe na kayo dyan sa ating channel. Kung first time nyo pala sa ating channel, subscribe na kayo, mag-comment at mag-like. Disclaimer lang itong aking ibigay na explanation or i-share ko sa inyo based doon sa mga na-experience ko from those fatteners na na-raise natin for how many of them. Marami ng mga batches na na-raise natin ng mga fatteners, mga kabagis. And so far, may na-encounter tayo kagaya nito na situation na nagsusuka and then matamlay, walang ganang kumain. At ano ba yung normally, no, yung kadalasang rason bakit nagsusuka yung ating alagang fatteners. So normally mga kabagis, kapag nag-alaga ka ng, for example, 10 fatteners, sa 10 na yan, mayroon talagang mga 2 at 3 na matakaw. So binigyan mo sila ng pagkain nila sa tamang sukat, and then mostly or sometimes, mayroong mga fatteners na talagang matakaw. So mas marami silang naubos compare doon sa iba. At yung mga fatteners na yun, mga kabagis, yun yung mga prone na magkaroon ng ganyang klaseng incident na magsusuka. Kasi nga, minsan after nilang kumakain, minsan magharutan sa iba. Tapos, sobrang galaw nila. Then, nag-react yung kanilang katawan. Kasi busog din, sobrang busog. So, magsusuka sila. And then, normally, pagkatapos magsuka, kinakain din nila minsan yung sinusuka nila, yun yung na-observe ko, na kinakain din nila, tapos mga ilang oras mag-stay sa isang sulok, maging matamlay, at parang ayaw nang kumain sa sunod na papakain mo or next na batch ng meal nila. So normally, yun yung aking na-observe doon. So na-overfeed sila, hindi dahil sa sinubrahan mo yung pakain, but yung, sabi ko nga, matakaw masyado. So ito yung na-observe ko, mga kabagis. Wala naman tayong, ang tanong kasi dito, ano ba ibigay na gamot at ano bang ipainom or something na i-inject. Ang ganyang klaseng mga incident, mga kabagis, na magsusuka. Kung napansin ninyo na wala namang lagnat, wala namang kumbaga sakit aside doon sa nagsuka sila that time, ang gagawin lang talaga dyan is pahingahin nyo yung baboy, and then sa next na pakain, i-adjust nyo lang muna yung pakain niyo. Kung for example, 10 sila, pinapakain mo rin ng mga 8 kilo or 6 na kilo, din mag-adjust ka, i-half mo lang. So yun yung ginagawa ko para at least yung baboy is mag-neutralize yung dami ng laman sa kanilang tiyan. So hindi masyadong intact palagi, hindi masyadong busog palagi. So sila, kumbaga mag-subside at saka ma-neutralize yun. Kasi minsan kasi sa feeds, mga kabagis, lalo na high density yung pinapakain natin na feeds, mayroon talagang mga reaction na ganyan sa mga alaga natin, mga fatteners. At again, wala tayong ibinibigay na, sa akin lang na experience ko, wala akong ibinibigay na gamot kapag ganyan yung mangyari. Ina-adjust ko lang yung feeds nila, and then minsan, kung unang araw, pangalawang araw, hindi pa rin ganoon kaganang kumain, matamlay pa rin, ang ginagawa ko, mga kabagis, is pinatubig. Ang lahat makakainom naman yung Primoxil. Yun yung ginagamit natin, mga kabagis. Kasi yung Primoxil kasi is, din yan, tumutulong yan sa mga walang ganang kumain. Yan, isa din yan. Nagbigay sila ng, kung mga matamlay, talagang, matutulungan using that, Primoxil, ihalo nyo lang sa tubig, mga kabagis. Yun lang naman, hindi na tayo magbigay ng injections or ano ba yung mga kailangang ibigay dyan. Basta,
kung na-observe nyo lang na masyadong matakaw ito at maharot minsan, and then nagsusuka sa sobrang galaw, kinabukasan maging okay naman din yan. At make sure nyo lang na kapag kinabukasan, hindi naman kailangan or necessary na painumin talaga agad-agad ng Primoxil, no? I-observe nyo muna. Kasi kung kinabukasan, okay na. So, no need na painumin ng Primoxil. Pero kung kinabukasan, matamlay pa rin, wala pa rin gana, that's the time na magbigay ako ng Primoxil, mga kabagi. Sa isang sachet ng Primoxil, 4 liters of water. Or minsan yung maliit na balde yung ginagamit ko, yun yung isang ganon, isang Primoxil din. So, yun yung pinapainom natin sa mga ganyang cases na nagsusuka at walang ganang kumain, matamlay na alagang fatteners. At huwag yung, minsan effective din yung kabagis na skip nyo yung meal. For example, no, fatteners natin, 3 times a day kumakain. Then, after nila kumain ng breakfast nila, papunta na sa lunch, doon mo na-observe na nagsuka. Pwede mong i-skip yun. Huwag mo munang bigyan ng kanilang lunch sa hapon na, yung dinner na pakain mo sa mga baboy mo. And then yung lunch, doon ka mag-inject doon sa mga, hindi inject na, inject ha. Doon mo i-inject yung mga organic food, mga kabagis na, for example, madre de agua, talbos ng kamote, kung may mga ganun kayong mga dahon-dahon dyan, yun yung ipakain nyo sa tanghali para kakain yung nagsuka na yun na matamlay na walang gana, kakain yun talaga kapag ganyan mga damo-damo or madre de agua, kinakain talaga yun nila kasi appetizer yan, mga kabagi. So yun yung pinaka way ko of addressing those kinds of problems sa mga fatteners ko, and so far nag-work naman. At again, kung kinabukasan hindi pa rin, that's the time magbigay na ako ng Primoxil, and then yun, naging okay naman. Wala naman akong problema na tuloy-tuloy yung walang ganang kumain. Mga isang araw, tapos kinabukasan yan, wala na kasi pinainom ko ng Primoxil, and then yun nga, in-adjust ko. Instead na ibigay ko yung feed sa pananghalian, bigyan ko lang sila ng organic food like madre de agua, talbos ng kamote o ubod ng saging, kasi napakaganda, effective din yung mga kabagis sa mga mga dinaramdam nila sa lalo na sa tiyan nila. So effective yan mga ganyan, mga kabagis. Lalo na yung madre de agua, napakaganda sa baboy kung ganyan yung natin na experience natin. So yun lang naman. At so far wala naman akong talagang issue na encounter na talagang hinang-hina at ilang araw sila na walang ganang kumain. Yun lang naman. Mayroong isang beses lang sa mga batch ko na nangyari niyan, kasi sabi ko nga, napakatakaw niya talaga na halos kapag magbigay ka ng feeds nila, yung bang hindi niya pakainin yung iba, yung inaaway niya, tapos talagang kumbaga sa basketball pa na mayroon talagang talagang hinaharang niya yung iba para siya lang ang makakain. May ganyang klaseng baboy. Maganda yan na baboy kasi unang-una yan yung pinaka madaling bumigat, madaling lumaki sa lahat. Pero yun nga, sabi ko, prone yan sa mga ganyan na magsuka at magkaroon ng mga ganyang klaseng mga problems. But totally wala naman yan talagang, hindi naman talaga kailangang ma-alarma ka sa ganyan, kasi din yan sa baboy. Normal lang yan sa talagang baboy na sobrang busog talaga. Same din sa atin, kung sobrang busog, diba, isuka natin. Kasi yung ating katawan, gusto niyang i-neutralize at i-adjust yung bang dami ng kinakain natin. So, kailangan ng isuka kasi sinasobrahan. But again, maganda yan mga kabagis na natanong mo, kasi noon, nung na-experience ko talagang nararatil ako or talagang nanibago na parang akala ko may kailangang ibigay, may kailangang i-inject para mawala. Kasi suka talaga siya ng suka nung time na yun. Ang tagal na, tapos talagang sinuka lahat yung kinain niya. Makita mo talaga na sinuka, tapos after na suka, kinain din niya ulit yung sinuka niya. Tapos tinulungan pa nga siyang kinain sa iba din yung suka ng baboy. Ganyan talaga yan. Pero ako doon, nung nakita ko, talagang akala ko mamatay na yung baboy ko, mamatay na yung fattener ko. Pero okay naman na, kinabukasan na agapan naman sa ginawa kong pag-adjust sa feeds.
Yun nga, tapos organic food, tapos Primoxil. Yun yung ginagawa ko mga kapis. I hope nakatulong, no? I know na lahat ng ating mga na-experience sa pag-alaga ng baboy, yung nag-work sa akin, sometimes hindi mag-work sa iba. But I'm just, again, disclaimer, I'm sharing it with you, yung ano yung na-experience ko at ano yung ginawa ko doon nung na-experience ko yung ganyan na nagsuka. At matamlay, walang ganang kumain yung aking fatteners after that. Okay? Again, thank you so much sa iyo, Hermes Velasco. Shout out sa iyo. Kabagis, thank you for that question. Kaya nagkaroon tayo ng topic this evening. And again, I look forward, mga kabagis, to all your questions sa mga upcoming videos natin. Thank you so much.